Hello everyone, I am here again. We will read again today is My Daily Gospel. I will read is September 24. The Lord is close to all who call Him. Matthew 20:1-16a. Jesus said to His disciples, "The kingdom of heaven is like a landowner going out at daybreak to hire workers for his vineyard. He made an agreement with the workers for 1 denarius a day and sent them to his vineyard. Going out at about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace and said to them, 'You go to my vineyard too, and I will give you a fair wage.' So they went at about the 6th hour, and again at about the 9th hour, he went out and did the same. Then at about the 11th hour, he went out and found more men standing around. And he said to them, 'Why have you been standing here idle all day?' 'Because no one has hired us,' they answered. He said to them, 'You go into my vineyard too.' In the evening, the owner of the vineyard said to his bailiff, 'Call the workers and pay them their wages, starting with the last arrivals and ending with the first.' So those who were hired at about the 11th hour came forward and received 1 denarius each. When the first came, they expected to get more, but they too received 1 denarius each. They took it, but grumbled at the landowner, saying, 'The men who came last have done only 1 hour, and you have treated them the same as us. Thought we have done a heavy day's work in all the heat.' He answered one of them and said, 'My friend, I am not being unjust to you. Did we not agree on 1 denarius? Take your earning and go. I choose to pay the last comer as much as I pay you. Have I no right to do what I like with my own? Why should you be envious because I am generous? Thus, the last will be first, and the first last.'" Reflection. The landlord in today's parable first comes across as an apparently unjust and arrogant person. But a closer reading of the story reveals the opposite. He is just and generous, sensitive and understanding to the plight of the poor, and willing to disburse his earning to the needy. Jesus wants to teach us that our Heavenly Father is just as generous, with a preferential option for the poor and less privileged one. He is willing to call even the last and the least and shower them generously
with His bountiful gift. What is my understanding of the Heavenly Father? How generous am I towards the poor and less privileged of the society? The Lord is close to all who call Him. I will always remind you, we will talk to Him even in our minds. We will thank Him every day and we will pray to Him every day. And the most important thing is that we put Him in our heart and love Him more than in our lives because He will never forsake us. Gaya rin po ng sinabi ko po sa inyo, palagi ko lang po kayong paalalahanan na ipapaalala sa inyo na kakausapin po natin siya palagi kahit sa ating isipan. Magpapasalamat po palagi tayo sa Kanya sa araw-araw at magpe-pray po palagi tayo sa Kanya sa araw-araw. At ang pinaka-importante po, ilalagay po natin siya sa ating puso at mahalin po natin siya ng higit pa sa ating buhay kasi hindi po niya tayo pababayaan. Today is September 24. Ang bilis ng araw, di ba? So, ilang tulog na lang at matatapos na ang buwan ng Setyembre. Ang binasa ko po sa araw na ito ay, The Lord is close to all who call Him. Kumbaga sa Tagalog, malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng nananawagan sa Kanya sa katotohanan. Tutuparin niya ang hangarin ng mga taong natatakot sa Kanya. Diringgin din niya ang kanilang pagsusumamo at ililigtas sila. Iningatan ng Diyos ang lahat ng nagmamahal sa Kanya. Ngunit, lahat ng masasama ay lilipunin niya. Ang aking bibig ay nangungusap ng papuris ng Diyos. Pagpalain ng lahat ng laman ang Kanyang banal na pangalan, magpakailanman at walang katapusan. Ito lang po ang masishare ko sa araw na ito. Konting salita lang po. Sa totoo po yung sinabi dito na tutuparin niya ang hangarin ng mga taong natatakot sa Kanya. Diringgin din niya ang kanilang pagsusumamo at ililigtas sila. Totoo po yan. Sa halimbawa na lang din po ako. Kasi ako, kahit nung time na, alam ko, hindi naman ako totally masama. Nagiging masama lang ako kapag may mga nakakasalamuha akong masamang tao. Mabait po ako, pero hindi po ako totally masama. Kasi minsan nagiging masama ka lang dahil sa nakakasalamuha mo yung gawa ng pag-uugali yung pagtatrato nila sa inyo. Kaya ganun ka na lang maging masama sa kanila. Tapos yung sinabi dito na excuse me. Yung tutuparin ng Diyos, yung lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. At lilipunin niya yung mga taong masasama. Sa totoo po, yung time na diniringgin niya yung panalangin ko. Thankful ako kasi hindi ko rin totally akalain na eto nga, nandito na ako sa inyong harapan. Kasi yung pangyayari sa akin biglaan. Niwala sa isip ko na mangyayari sa akin yung ganun na, yung bagay na yun. Yung pangyayaring, yung isang trader na sakit ang dumapo sa akin na hindi ko kaalam-alam. Pero noon pa man, nakakaramdam na ako ng sakit noon sa Pilipinas. Pero binabaliwala ko lang eh. Kumbaga, nagpapacheck up lang ako noon tapos wala pa akong iniinom na maintenance. Tapos yun na nga, dito na pala ako dinali. Biruin mo, sa edad kong 37 years old, ay wala na pala ako. Hindi ko rin nakalain na ganun lang din pala kaano yung buhay ko. At thankful ako kasi pinagtuloy niya yung buhay ko. At very thankful ako kasi pinili niya ako. Lalo na sa kanyang pagkabuhay. Isinibay niya ako sa kanyang pagkabuhay. Kaya, always thankful. Ang mapaglilingkuran ko lang sa kanya ay ito yung pagsusumamo ko sa inyo. Yung paghihikayat ko sa inyo na magbalik loob po tayong lahat sa kanya. Kasi nung time na dumating tong pandemic na to halos nakita natin lahat. Yung iba na
parang yung iba na, yung mga nangyayari, nakikita yung mga malalayo na sa kanya. At yung ibang tao na nakikita natin, na lumalapit mismo sa kanya. Kaya, isa lang po yung masasabi ko na lumapit pong muli tayo sa kanya kasi maliligtas po tayo. At isa lang po yung susi para mabuhay tayo ng matagal. Kumapit tayo ng mahigpit sa kanya. Ito lang po yung masishare ko, pero syempre, bago po ulit tayo magtatapos, ay mag-greet po ulit tayo na may birthday sa aking Facebook. Binabati ko ng happy birthday si Joey Amodia. He's 36 years old. Happy birthday James Caburao, walang nakalagay na edad. Happy birthday JG Gustilo. He's 37 years old. Happy birthday Ryan Medina. He's 39 years old. And happy birthday Kuya Geraldo Hortal. He is 48 years old. So ulitin ko na lang pong muli. Happy birthday again Joey Amodia. Happy birthday James Caburao. Happy birthday JG Gustilo. Happy birthday Ryan Medina. And happy birthday Kuya Geraldo Hortal. Dati po namin siyang kasamaan sa LTO, si Kuya Jerez. So ngayon ay nasa LTO Kawit na po siya. So ayan lang po guys ang ma-share ko sa araw na ito. Kaya I will always remind you, we will talk to Him even in our minds. We will thank Him every day and we will pray to Him every day. And the most important thing is that we put Him in our heart and love Him more than in our lives because He will never forsake us. Gaya rin po ng sinabi ko po sa inyo, palagi ko lang po kayong paalalahanan o ipapaalala sa inyo na kakausapin po natin siya palagi kahit sa ating isipan. Magpapasalamat po palagi tayo sa Kanya sa araw-araw at magpe-pray po palagi tayo sa Kanya sa araw-araw. At ang pinaka-importante po, ilalagay po natin siya sa ating puso at mahalin po natin siya ng higit pa sa ating buhay kasi hindi po niya tayo pababayaan. Humihingi ako ng paumanhin kasi bakit naging ganito yung boses ko. Sa totoo lang, simula kasi nung time namin nangyari sa akin, so, nagiinom-inom na rin ako ng luya. Kasi yung luya, alam ko, maigi sa katawan eh. At saka kung mababalitaan nyo sa mga pinapanood natin, yung mga matatanda, pag tinatanong sila anong dahilan bakit nabubuhay sila ng matagal. So, yun, isa na rin yung sa luya. Para, kasi 'di ba yung luya, nakakapagpalinis ng ating katawan. At saka may mga iba pang gamot na malulutas sa iyong pangangatawan. Thankful ako kasi in my 3 years na pag-iinom ko ng gamot, wala namang nakita yung mga doktor ko dito. Kumbaga, ang nakita lang sa akin, mababa lang daw yung potassium ko. Thankful ako kasi okay yung loob ng aking katawan. Walang epekto na nangyayari gawa ng pag-iinom ko ng mga gamot. Kasi yung yung pag-iinom ng gamot, alam ko may masisira sa loob ng pangangatawan eh. Basta always thankful at naglagi na lang po ako nagpe-pray sa Kanya na ingatan niya ako. Huwag niya akong pababayaan. Isa yan sa pinaka-importante, yung magpe-pray tayo sa Kanya. Tapos, ang ginagawa ko sa pagpe-pray, after mo mag-pray, banggitin mo yung 1 Our Father and 3 Hail Mary. Totoo po yan. Magiging mapanatag pang inyong tulog. At hindi kayo babangutin. Ito lang pong ma-share ko sa araw na ito. Kaya I will always remind you. We will talk to Him even in our minds. We will thank Him every day. And we will pray to Him every day. And the most important thing is that we put Him in our heart and love Him more than in our lives because He will never forsake us. Gaya rin po ng sinabi ko po sa inyo, palagi ko lang po kayong paalalahanan o ipapaalala sa inyo na kakausapin po natin siya kahit sa ating isipan. Magpapasalamat po palagi tayo sa Kanya sa araw-araw at magpe-pray po palagi tayo sa Kanya sa araw-araw. At ang pinaka-importante po, ilalagay po natin sa ating puso at mahalin po natin siya ng higit pa sa ating buhay kasi hindi po niya tayo pababayaan. Hanggang dito na lang po at maraming araw pa po tayo magsasama. Thanks for watching po. God bless all po sa inyong lahat.